Sumainyo ang ating Panginoon. Ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni San Marcos, Mark chapter 1 verses 21 to 26. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namanghang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nanggilalas ang lahat, kaya't sila ay nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masasamang espiritu? At sinusunod naman siya?" At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Bago po tayo umupo ay dasalin po natin yung unity prayer na dinadasal natin bago ang lahat. Ito yung para makas out natin ang masamang espiritu na gustong sumira sa ating pag-uusap ngayon, pagipagniig sa ating Panginoon. So, sundan niyo po ako. Adorable Jesus, may our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. And may our lips pray together to gain mercy from the Eternal Father. Amen. Manalangin tayo. Panginoon, samahan mo kami sa gabing ito. Ikaw pong mangusap. Ilagay mo sa aming mga puso ang iyong mga salita upang ito po ay magkaroon ng kapangyarihan at masunod namin. Tulungan mo kami, Panginoon, na mapakinggan at makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Lahat ng ito, Ama, ay aming kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Banal na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 So, maupo tayong lahat at pakinggan natin ang mensahe ng ating Panginoong Jesus, ang ating Diyos ngayong araw. So, ang ebanghelyo, kung napakinggan ninyo ay si Jesus ay nasa loob ng sinagoga at maraming mga relihiyoso, mga skriba, ganyan, mga pariseyo na nakikinig at nakita nila yung kapangyarihan ng kanyang mga turo na naiiba sa kanila. Mayroong kapangyarihan. At ang nakita nila na mga sila nung siya ay nagpagaling, nagpalayas ng masamang espiritu sa inaalihan. Ang nakakatuwa dito, nung una, akala ko ang demonyo ay hindi nakakapasok sa sinagoga o sa simbahan. Kaya sabi ko, sigurado sa loob ng simbahan ay walang demonyo. Pero nakita natin dito na sa loob ng sinagoga mismo ay yung inaalihan ng demonyo ay nakapasok at marami sila sa katawan ng tao. At ang nakakamangha dito ay kilala ng demonyo
Si Jesus, sabi niya, ikaw, kilala kita. Ikaw ang banal na galing sa Diyos. So, ibig sabihin, kahit siya ay demonyo, kilalang kilala niya ang ating Panginoon. Kahit sabi ni Jesus, tumahimik ka. Yan, tumahimik ka. At lumayas ang masamang espiritu. Kaya nga, makita natin dito na walang lugar na kung saan ang demonyo ay nagpupumilit na makapasok. Kahit saan pala ay nandun ang demonyo. Kaya nga, ang pag-usapan natin ngayong gabi, ito isa sa mga topic natin sa Growth in the Spirit Seminar na ibibigay sa inyo dyan pagdating ng takdang panahon. Siguro ngayong taon, isa sa mga topic yan, yung overcoming the works of the evil spirit. Pero hindi po yan ang aking topic ngayon. Mas maganda pag dinitalya ng ating mga speakers na pupunta dyan. Pero pahapyawin natin na pag-usapan dahil ito ay napakahalaga sa atin, lalo na tayo mga OFW, mga malayo sa ating pamilya o kung hindi, nasa ibang bansa. Tayo ay malimit, putaktihin ng kalaban, ng demonyo. Kaya ang labanan natin sa Ephesians chapter 6, doon sabi nga, ang laban natin ay spiritual. Ito yung pinakamahirap na kalaban natin dahil hindi natin kilala o alam kung ano yung mga kalaban natin. Parang COVID ba? Nung COVID, di ba? Bigla ka na lang nagkakasakit, bigla na lang may namamatay, ganyan. Hindi mo alam kung saan nanggagaling. Ganon din ang kalaban. Pag hindi natin ma-discern, hindi tayo nakapaghanda, hindi natin malalaman siya na pala yun. So, ang tanong ay bakit may mga bagay sa buhay natin na kahit anong gawin natin, hindi umaalis, hindi natin natatanggal. Lalo yung mga ayaw mong gawin sa buhay, diba? Sabi mo na lang minsan, bakit ko kaya nagawa iyon? Hindi naman ako yun, ganyan. Oo nga, kilala mo yung sarili mo, pero may mga pagkakataon na hindi mo makayang, yung wala kang lakas na mabago o matanggal. So, aminin natin na may mga bagay sa buhay natin na hindi kayang ayusin. Wala tayong kontrol. Dahil ang masamang espiritu, ang mga demonyo, ay talagang malakas sila, may mga kapangyarihan na pag hindi natin ito nalaman at ano ang gagawin, ay tayo ay madali niyang mahawakan, kumbaga, mahawakan. So, ang tawag dito, pag hindi mo na kayang, hindi mo na alam yung ginagawa mo, hindi mo na kayang i-control yung sarili mo, ganyan, you are possessed by the evil spirit. Yan, by the evil spirits. Alala ko minsan, narinig ko sa isang talk ng mga speakers natin, do not talk with the devil. Huwag ka makipag-usap. Kasi pag hindi ka marunong makipag-usap, ay siguradong ikaw ay kanyang tatalunin kasi mas makapangyarihan siya sa atin. Kaya totoo na may demonyo. Huwag niyo akong tignan. Totoo na merong kalaban tayo na hindi natin nakikita. Yan. Totoo na merong kapangyarihan na dating, alam niyo po, ang pinanggalingan niya nga ay yung dating anghel ng Diyos na napakagaling, magaling sa music, magaling sa lahat, napakagwapo. Kaya lang, dahil sa kanyang mas gustong higitan o huwag sumunod sa ating Diyos, siya ay nagka-problema, siya ay nihulog dito sa lupa ng Diyos para dito na lang siya, pero dito naman siya naghahasik ng lagim sa atin. Kaya dapat tayo ay aware lagi sa mga taktika ng kalaban, ng demonyo. Minsan nga ako ewan ko, nakwento ko na sa inyo, minsan may mga panaginip ako na
nakikipag-away ako, nakikipaglaban ako sa demonyo. Kasi hanggang panaginip, hindi ka titigilan, lalo kung ikaw ay talagang nagpupursige na lumapit sa Diyos. Nandyan siya na gagawa ng paraan para ilayo ka. Hindi ka payagang makalapit sa Diyos. Kasi yun ang kanyang adhikain, na malayo tayo sa Diyos. Pag naramdaman mo na parang tinatamad ka na mag-prayer meeting, ayaw mo nang magsimba, tignan mo baka ikaw ay possessed na ng evil spirit. At nakakatakot pag tayo ay possessed ng evil spirit dahil tayo ay hindi na nakakaramdam ng presensya ng Diyos. Diba? So, kailangan na, ang alam kasi natin, sa demonyo ay yung may sungay, hindi magandang tignan, kakatakot, ganyan. Pero dapat tandaan natin, ang demonyo ay pwede ring mag-anyong maganda, mag-anyong gwapo, mag-anyang maayos. Kasi pag magpakita siya na pangit, ay tatakbo tayo kaagad. Pag nagpakita siya na nakakatakot, hindi tayo susunod. Pero talagang papakita niya na maayos siya, maganda siya, ganyan, na lapitan. Kaya ang demonyo talaga. Talagang dedemonyohin ka. Kaya ang mahirap dito sa demonyo, alam niya kung saan ka mahina. Yeah? Alam niya kung yung doon ka madaling bumagsak at doon ka niya susundutin, doon ka niya lalapitan. Yeah? Parang yung kumare magaling kang kumain, ilalagay niya sa pagkainan yung mga sasarap na pagkain. Ganyan ang nangyari sa akin. Alam niyo ba na ganyan nangyari sa akin mula nung galing ako ng Japan? Kasi nung nasa Japan ako, control yung pagkain ko, di ba? Yung pagkain natin dyan, alam mo na eh. Ganyan kalaki na kanin. Kung minsan, hindi na ako nagkakanin. May sukat na, di ba? Kaya, healthy ako dyan eh. Hindi ako umiinom ng maintenance ko na sa high blood. Pero nung umuwi ako ng Pilipinas, nung pagkatapos yan, nung December, ako ay na-demonyo. Ang dami namang pagkain na masasarap sa Pilipinas, di ba? O kain ako ng kain, maalat, yan. Lahat ng matatamis, lahat ng ang tawag dito, matataba. Patay. Pagbalik ko dito sa Amerika, noong December 26, masama ng pakiramdam ko. Yan, 27, sabi ng bunso ko, dalhin na kita sa ER. Sabi niya, Dad. So, punta kami ng ER. Ina-ER ako. Mahigit 200 yung aking high blood. hindi ko alam na gano'n na pala kataas. Wala kang masyadong naramdaman, pero sabi ko, ba't kaya ganun pakiramdam ko? Kaya mag-ingat tayo kasi nung time na yon talagang dito sa Amerika kasi pag mga ganung iniingatan nila yung ayon kang massive stroke, may stroke. So lahat ng kinabit sa akin, tines lahat. Praise the Lord, wala namang sabi ng neurologist. Nahuli ka lang ng isang oras. Sabi niya, massive stroke ka na, massive stroke. Kaya, sabi ko, na-demonyo ako sa pagkain. Kaya, nag-adjust ako ngayon sa Amerika, pagkain, nawala na rin yung lakad-lakad ko dyan na palagi. Balik na rin ako sa dati na konti lang lakad. Yun, na-ER ulit ako ng isang araw. Nadoble, na-ER ulit, nag-200 ulit. Ayan. So, pero mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos kasi ngayon okay na, normal na. Kaya sabi ko, Lord, tinuruan mo lang ako. Kaya, ang alam ng kalaban kung saan kayo yung mahina eh. Doon ka sa mahina, doon ka niya aalagaan. Yan. Okay lang yan, may gamot ka naman. Okay lang yan, may maintenance ka naman. Ganun yan eh. Pero dapat maging wise tayo as a snake, sabi nga, but gentle as a dove. Sabi nga ni Lord, di ba? Kailangan alam natin, kaya natuto rin ako. So,
alam natin dapat yung taktika ng kalaban. Ano ba yung paano siya kumilos? Paano ba niya tayo i-possess? Di ba? Pag hindi tayo nagbantay sa ating buhay, madali niya tayong masilo. Kaya nga ang dapat gawin natin ay alam natin yung taktika niya. May mga ugali tayo na alipin niya tayo sa mga ugali. Hindi lahat ng mga kasalanan natin, hindi lahat ng mga ginagawa nating hindi tama ay hindi pwede nating sabihin kasalanan ng demonyo. Hindi. May mga pagkakataon din na tayo rin, yung flesh natin, o hindi, yung mundo, yung kinagagalawan natin ay sumusunod tayo. Pero, ang pag-usapan natin ngayon, yung kanyang ginagawa sa atin. Dahil ito yung pinapaalala ng Ebanghelyo natin na may mga ugali tayo na kahit anong gawin natin, hindi natin matanggal, alam nating nakakasakit, ginagawa pa rin natin. Well, tanungin natin ang sarili natin, tanungin natin ang Diyos, Lord, bakit hindi ko matanggal ito? Every time na magsalita na lang ako, nakakasakit sa iba. Ganyan. Bakit pag ako nagsalita, nagagalit yung aking anak, nagagalit yung aking kapatid? Siguro merong something na ugali o salita na ginagamit ng kalaban na yun para tayo ay sirain. Minsan meron kang tendency na bili ng bili kahit di mo naman kailangan. Yan, isa pa yan. Diba? Shopping ka ng shopping. kahit di mo na kayang bilhin, nangungutang ka pa para lang mabili. Pero pagdating naman ng pagkatapos ng mabili mo, hindi mo rin magamit at lubog ka na sa utang. Yun ang gusto niya, yung malubog ka sa utang, may stress ka sa buhay, masiraan ka ng bait, yun ang gusto niya, ayaw ka niyang masaya. Ayaw niya nakita na ikaw ay at peace. Ayaw niya makita ka na maayos ang relasyon mo sa Diyos. Ayaw niya makita na ikaw ay laging nagpupuri, nag-attend ng prayer meeting. Yun ang ayaw niya. Gusto niya, nagkakasakit ka, diyan ka lang sa bahay. Hindi, huwag ka nang mag-attend ng prayer meeting. Kaya gawa siya ng paraan para sirain tayo, sirain niya yung ating relasyon sa Diyos. Parang sa mag-asawa, pwede niyang gamitin din yung sa mag-asawa, yung nagtampo yung isa, ayaw mo nang kausapin na umaabot ng ilang linggo na, ilang araw na hindi na kayo nag-uusap ng asawa mo. Baka ikaw ay possess na ng evil spirit. Kaya kailangan, sabi nga, huwag na nating, kung talagang mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating asawa, mahal natin ang pamilya natin, huwag na nating palampasin. Huwag na natin, sabi nga nila, don't let the sun go down, na huwag magpatawad o huwag communicate. Kasi importante sa mag-asawa yung communication, di ba? Darating ang time, dadalhin nila Brother Jing dyan, ang marriage encounter. Yun, pag-usapan yun, ano yung mga nangyayari sa mag-asawa na dapat hindi natin nakikita para mas maganda yung pagsasama. Yan. Number 1 yan, yung communication. Pag hindi maayos yung communication yung mag-asawa, gagamitin ng kalaban yan at lalo niyang sisirain. Hanggat mamaya, ayaw na niya kayong mag-usap, mamaya, hiwalay na kayo. Ewan ko kung may divorce dyan, pero divorce na. Dito sa Amerika, konting bagay lang, divorce. Ediktan ng kalaban yun eh. Yung divorce agad ang solusyon. Napalit na, nakalimutan na yung pangako na for better or worse, di ba? For better or worse. Wala na. Konting kamali lang, wala na. Kaya, kaya, wag nating ipagpabukas, sabi nga. Wag nating alagaan kasi gustong-gusto ng kalaban niya. Isa pa sa mga natutunan ko, alam nyo, ang demonyo, ayaw niya gustong-gusto niya yung ikaw ay, yung mag-isa, yung ikaw ay walang ginagawa, yung ikaw ay tahimik lang na wala lang. Dahil pag hindi ka na nagiging productive, doon ka papasukan ng kalaban. Hindi demonyohin ka na. So, tingnan natin na dapat lagi tayong maging productive.
sa aking buhay, experience ko rin lalo, pag nakaranas tayo ng yung mga maraming blessing. Kung minsan yung pag natanggap na natin yung biyaya ng Diyos, nakakalimutan na natin na alagaan yung biyaya na yan. Kasi mas focus na tayo dun sa ibibigay ng biyaya. Hindi na tayo nakapokus dun sa nagbigay. Hindi na natin naibabalik yung tama dun sa nagbigay. Kaya ingat na ingat ako pag sabi ko, binigyan mo na naman ako ng biyaya, Lord. Paano ko ba ito mamahalin itong biyaya na ito? Yan. Kunwari, trabaho. Yan. Magugulat ka na lang, mayroong siyang grasya na binigay sa'yo na hindi mo naman inasahan. Ba't ang ganda naman nito, ang ganda naman ng trabaho ko, ang ganda naman ng nangyayari sa buhay ko ngayon. Grasya ng Diyos yun. Kaya importante, isipin natin agad si Lord. Lord, sa iyo galing ito. Paano ba? Ano bang gagawin ko sa biyaya na ito? Yan. Ganun ako Ngayon, noon, wala lang. Pag nag-pray ako, Lord, give me that. Pag binigay niya, nakalimutan ko na siya. Tuwan-tuwa na ako. Pero ngayon, ingat na ako. Sabi ko, Lord, ayaw kong masayang itong regalo na binigay mo sa akin. Kasi, gagamitin ng kalaban din yan na huwag nating bigyan ng importansya yung biyaya ng Diyos. Kaya nandyan na yung hindi mo na ma-appreciate yung binigay sa'yo, reklamo ka na nakulang, ganyan, o kailangan mo pa, hindi ka na nakukontento. Isa yun sa mga gagamitin ng kalaban para ma-depress tayo, para mawala tayo sa presensya ng Diyos. Mamaya ayaw mo na mag-attend ng prayer meeting. So, ang kalaban, inuunti-unti niya tayo na hindi natin alam. Parang yung palaka, pag nilagay mo sa palayok, lagyan mo ng tubig, painitin mo soba, diba? Hindi niya alam, naluluto na siya. Hindi niya kalimutan niya ng tumalon. Ganyan ang kalaban. Yung bang, wag nating payagan na off guard tayo lagi, na nandyan siya na huhulihin tayo. Kailangan magmasid tayo lagi. Kasi ang kanyang goal nga, sabi ko, tayo ilalayo sa Diyos at lilinlangin niya tayo sa katotohanan. Ayaw niyang malaman natin yung katotohanan, yung maganda na sinasabi ng Diyos sa atin. So, life is a spiritual battle. Isipin natin lagi, it's a spiritual. Physical, hindi masyado yun. Hindi tayo nakipagbuno sa kalaban ng physical. Pero spiritual, dyan tayo hirap na hirap. Lalo pag tayo ay may problema, lalo pag tayo ay hindi nakakapit sa Diyos, malalaman mo na lang parang ang bigat-bigat ng buhay. Ganyan. So, it's a spiritual battle, yung labanan sa ating kapaligiran at tayo ay nagiging, tawag dito, alipin ng kalaban. So, ang magandang pag-usapan natin, so alam mo na acknowledge mo na mayroong ang demonyo, acknowledge mo na mayroong ang kalaban, acknowledge mo na may kapangyarihan talaga na mas malakas sa'yo na hindi mo kayang gapiin, hindi mo kayang i-overcome. So, ano ngayon yung panlaban? Ito importante. Ano yung mga panlaban na pwede mong gamitin para hindi makaporma ang kalaban sa buhay mo? So, ako marami ng beses na ginagamit ko ang mga ito para yung mapaghandaan yung posibleng mangyari na makakasama. Kasi ilang beses na akong napasama dahil sa hindi ako nakapaghanda na makita yung kalaban. Pero dapat matuto tayo lagi, lalo ngayon tayo ay naglilingkod sa Diyos. Matuto tayo na magmasid lagi. Magmasid lagi. So, what are the weapons? Isa dito yung we cannot win by our own yung gawa ng kalaban. So we need to prepare for the battle. Yung kailangan nating mag-prepare. Pag hindi ka nagpag-prepare, you are preparing to fail. Diba? We need to prepare ourselves na yung battle everyday. Alam nyo, ginagawa ko everyday. Pag gising ko pa lang sa umaga, sabi ko nga, kahit paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi mo na cellphone ang aking binubuksan. Dahil pag binuksan mo na yung cellphone kaagad,
Makikita mo na yung kwento, yung buhay ng ibang tao, hindi mo na matatanggal sa kamay mo. Pili na, nagbababad ka na doon hanggang makalimutan mo na nang humingi ng ma-acknowledge ang Diyos. Kailangan, paggising pa lang sa umaga, Lord, salamat sa araw na binigay mo uli na oportunidad sa akin. Samahan mo ako. Yan. Marami kung ano man yung mga pagdadaanan ko ngayon, samahan mo ako, ligtas lagi. Mauna ka doon. Yan ang aking prayer. Mauna ka doon, Lord, para bago pa lang ako makarating doon, nandun ka na. Diba? Kwento nung magkakaibigan na hindi nasunog, malala nyo yun, nung nilagay sila sa pugon. Hindi sila nasunog kasi doon pa lang sa pugon, nakita na nila merong isang tao doon, 3, 4 na sila. So ibig sabihin, nandun na si Lord. Bago pa lang sila pumasok sa pugon, hindi sila nasunog. So ganun din tayo. Umaga pa lang, yun ang unang gawin natin. Ito, sharing ko as a personal experience. Dahil makita mo na lang sa buong maghapon, pasalamat ka na lang sa gabi, ay salamat Lord dahil niligtas mo ako. Kaya importante yung umaga pa lang unahin natin si Lord na hingin ang kanyang proteksyon at hingin ang kanyang karunungan, yung kanyang wisdom para malaman natin ano yung galaw ng kalaban. Kasi we are in a battle nga ng spiritual. Pag hindi ka nakapaganda, paglabas mo sa kwarto mo, nandyan yung anak mo na sisirain yung araw mo. Sira na yung araw mo, nasigawan mo na, pati asawa mo, nadamay na. Wala na, pati trabaho mo, katrabaho mo, nagkadamay-damay na. Yan. Dahil ang kalaban nga nandyan, nag-aabang. Nagising na ang aking alaga. Yehey! Bago ka mag-isip, nakapagplano na yon, alam niya na kung anong gagawin sa'yo. May na siya sa ganyan. Ganahin na siya. Kaya dapat, isuot na natin yung mga dapat pang laban natin para sa Diyos. We need to prepare for the battle. Sabi nga, be forewarned so that you'll be armed. Mapaganda mo yung mangyayari para makapaghanda ka. May suot mo yung dapat isuot mo. So, kuminsan kasi nakipag-cooperate pa tayo sa kalaban sa demonyo. Nakipag-cooperate. Hindi na natin siya pinapahirapan. Okay lang. Para mapadali yung kanyang pinapagawa sa atin. Nakipag-cooperate tayo. Hindi natin alam na tayo ay possess na niya na naman. Madaling malaman naman kung ikaw mahilig mangumpisal. Madaling malaman kung saan ka ba laging tinitira ng kalaban. Sa anong paraan. Pag tignan mo yung lagi mong kinukumpisal, ano yun? Sabi ng pare. Ano ba yung lagi mong kinukumpisal? Nandun ang kalaban, sabi niya. So, pag yung lagi mong paulit-ulit mong ginagawa, yun, napoposes ka doon. Kaya hingin mo sa Diyos. May mga pagkakataon ako na kuminsan, may mga ayaw kong dapat hindi ko ginagawa. Sinisigaw ko talaga. Total, nasa loob naman ako ng sasakyan. Lord, ayaw ko ng ganito. Nagkukan pa ako kuminsan nagkakas out pa ako. Kakinakas out ko kasi talagang gagamitin mo yung kapangyarihan ng Diyos na bigay sa iyo dahil sa asar mo ba sa masamang gawa. Minsan sa atin meron akong di ba alam niyo naman mayroon kaming konting negosyo sa Pilipinas. Meron kaming pinapa-approve na permit. Ayaw lumabas, iniipit-ipit ng mga kung sino-sino sa gobyerno. Ibinibigay naman namin yung tama. Kailangan na. Dasal ako ng dasal. Kaya minsan ako yung nag-cast out. Talagang galit na galit ako. Nasa loob ako ng sasakyan. In Jesus' name. Ganyan ko. Lumabas ka, evil spirit ka, demonyo ka. Ang demonyo ng korupsyon, umalis ka. Ganyan ko Dahil sobrang asar ba? Kasi, yun, nung natapos yun, bumilis yung takbo. Bumilis yung takbo ng process. Hindi ko alam, pero naniwala na ako. Sabi ko, I claim your promise, Lord, na pag ginamit ko yung pangalan mo,
magtatakbo yung mga demonyo na yan, kung sino man yung mga yun nagbabalak na i-delay. Yan. Ngayon, hinintay ko na lang kasi nasa process na at banayad na yung takbo. So, basta gumagawa ka ng tama, pwede ipagyabang mo sa Diyos na ginagawa ko yung tama ito, Lord. Bakit ganyan sila? Iniipit nila. Gawain ng kalaban. So, we need to be prepared, makipaglaban at huwag makipag-cooperate. Kaya, minsan, sabi nga, we need to own our weakness. Kung alam mo kung saan ka mahina, doon mo bigyan ng panahon na itaas sa Diyos. Lord, mahina ako sa ganito. Yan, mahina ako pag ako'y nakakita ng chicharon. Yan, ako. Ako pa naman, mahilig sa chicharon. Kaya ako na high blood eh. Doon ako mahina eh. Nung nakita ko yung masarap na chicharon sa atin, pinaspasan ko. Kaya kung saan ka mahina, Lord, huwag mo nang ipakita. Huwag mo nang payagan. Tulungan mo ako na hanggang tingin na lang ako. Hanggang tingin na lang. Tanggalin mo yung lunok ko. Praise the Lord. Alam nyo ngayon, pag nakita ko ng chicharon, pag kahit maraming ganyan, napanood ko na lang. Sabi ko, wala ka na. Kaya binibigay ko na sa aking aso, kay Lucky. Si Lucky ngayon ang nagsisichar-char, masarap yan. Ginaganyan ko na yung aso ko. Masarap yung chicharon. Baka naman siya naman ma-high blood, sabi ng anak ko. Kaya, ewan ko ba. Kaya pag kahit tikim-tikim lang, wag na nating payagan. Tikim lang, pwede na yan. Hindi. Yung tikim lang, malit lang naman, Lord. Wag na. Yeah. Isa pa yung isang lugar na kung pupunta ka doon, magkakasala ka. Wag ka nang pumunta. Ay, nako. Wag mo nang subukan. Dahil dati, nang nagpupunta ka doon, siguro isa lang yung naghihintay sa iyo doon. Ngayon, ay nako. Isang katerban ng mga demonyo. Kasi kasama mo na si Lord eh. Naghihintay sila. Huwag ka nang pumunta sa isang lugar na magkakasala ka. Alam mo yun eh. Kung nandun yung ex mo, huwag ka nang pumunta doon. Wag mo nang sisilipin, kumusta na kaya siya. Wag na. Tama. Sa prayer meeting, diyan ka na lang. Huwag ka nagdadaan doon. Kasi doon yung gagamitin ng kalaban na madedemonyo ka talaga. Kunwari, mapadaan ka sa isang, dati dumadaan ka sa isang restaurant dyan at nagkita-kita kayo ng mga kaibigan mo doon. At doon, pag nandun kayo, chismisan dito, chismisan dyan. Alam mo na nandun sila, huwag ka nang dumaan. Ganun ang sabi. Yun ang sinasabi ni Lord na ng Ebanghelyo natin na huwag mo nang tikman. Huwag ka nang bumalik. Iba ka na ngayon eh. Na kay Lord ka na eh. So, paisipin mo na lang lagi pag ako ba'y pumunta doon, ako ba'y madedemonyo. Oh yes. So, kailangan huwag ka nang huwag mo nang subukan. Don't give the devil even an inch, sabi nga. Even an inch. Kasi matutuwa siya doon. Be aware. Alam mo so maging prepared ka, be aware ka na nandyan siya, naghihintay sa'yo lagi, tumechempo. Diba? Tapos para siyang fisherman eh. Ang demonyo, lalagay siya ng pain. Ikukuhan ka. Bibait ka. Masarap pa naman yung bait niya. Pag kinain mo, kakainin ka niya. Ikaw yung kanyang pagkain ngayong araw na ito. ikaw yung finish niya. Ikaw yung magiging meal niya, pagkain niya. Kaya we need to be
siya yung master deceiver. Master deceiver siya. Bakit ko alam? Ilang beses na akong na-deceive pag naglilingkod ka sa Diyos, palagi ka, madali kang, nandyan lagi yung mga yan, to deceive you, to tempt you, kailan maging strong ka. Pag hindi mo kaya, sigaw mo, Lord, di ko kaya. Yan. So, nandyan, tutulungan ka ng Diyos. So, ang kailangan natin ay unahan. Parang boxing, parang si Pacquiao. Unahan. Alam, susuntok si Pacquiao, pero nasa kaliwa na pagkatapos ng suntok. Ibig sabihin, alam na niya yung saan siya pupunta. Ganun tayo dapat pagdating sa kalaban. At ang isipin natin lagi na kahit si Mama Mary, di ba? Si Mama Mary, mayroong picture sa Fatima ba yun? Yung tinapakan niya yung ulo ng snake. Oh. Kasi ang snake, meron tayong mga snake lagi na nasa atin na nagbabantay. Kaya dapat tapakan natin lagi para hindi na tayo matuklaw at hindi na rin matuklaw yung iba. Hindi na masama yung iba. Kailangan parang si Mama Mary. Huwag na tayong you need to step on the heads. So, sabi nga, devil is like a roaring lion. Di ba? Roaring lion. Yeah. Ang demonyo parang leon. Ang leon kasi malakas lang mag-roar. Doon natatakot ang lahat eh. Kahit elepante, di ba? Pag narinig ng elepante yung roar ng lion, takot siya. Alam niyo kung bakit takot? Ang elepante, ang laki-laki niya kumpara sa lion. Kasi, ganito yan. Takot siya because of they have different perspective. Ang lion, iniisip niya lagi yung kakainin niya. Oh, di ba? Yun ang kanyang perspective. Kakainin niya ang elepante buong buo. Yan, ang perspective ni leon eh. Ang elepante, ang perspective niya, kakainin ako. Kakainin ako ng leon. So, ibig sabihin, depende sa perspective mo, yung iniisip mo, kung sino ka. Kung ikaw ay leon na ikaw yung kakain, kaya talagang matatakot sila sa'yo. Pero kung ikaw ay leon na ikaw ay kakainin lang, pagkain ka lang, talagang takot ka. So, isipin natin lagi na we are in God's hand na tayo ay anak ng Diyos at meron tayong, binigyan na tayo ng Diyos ng kapangyarihan. Tandaan natin yan na pwede natin gamitin anytime. Like a lion, we can hindi tayo dapat matakot. Kaya nga sa aking panaginip, pag ako'y nakipag-away sa demonyo, kahit panaginip, alam ko yung ilalaban ko na isipin ko lagi na mas makapangyarihan ang Diyos na nasa akin. Wala akong dapat katakutan. Kaya pag may mga pwede mong i-cast out, pwede mong sabihin na ako'y anak ng Diyos. Mayroon akong kapangyarihan na binigay ng Diyos, nasa akin ang banal ng Espiritu Santo. Yun ang panlaban natin. Meron tayong kapangyarihan, binigyan tayo ng Diyos. Nung bininyagan tayo, nandyan ng Holy Spirit. Hingin lang natin na tulungan tayo at ililigtas niya tayo. So be a lion, not an elephant na perspective. And do not attempt to tame the lion. Minsan, tinetame natin pinapaamo natin yung leon, yung demonyo. Wag nating paamuhin ng demonyo kasi demonyo pa rin yan. Wag nating don't talk to the devil na para bang, kung minsan, napanood niyo ba yung movie na Exorcist? Yung Exorcist na kung napanood niyo yon, yung kakatakot, di ba? Umiikot yung ulo niya, yung babae, yung bata. Pero doon, may mga pagkakataon doon na kinakausap nila yung demonyo. Ang demonyo nagmumukhang nanay niya, na napakalambing, yan. So, nadadala siya. Pero hindi niya alam na demonyo yun. Anytime, pwede siyang sunggabin. So, do not attempt to tame the lion. So,
we need always to be a discerning Christian. Every time, i-discern natin lagi. Ito bang pinapagawa ngayon ay sa demonyo ba o galing sa Diyos? Ganyan. Sa akin ba o hindi? Ganyan. Makakabuti ba sa aking relasyon sa Diyos o hindi? Ganon yun eh. We need to have a discerning heart. Kailangan magpasakop sa tayo sa Diyos. Ito na yung importante. Ano yun? Yung magpasakop tayo sa Diyos. Tamo yung pinalayas ng Diyos pinalayas ni Jesus, yung demonyo. Diba? Sabi niya, tumigil ka, tumahimik ka, lumayas ka, lumayas. Kasi ang demonyo, takot, kilala niya ang Diyos, takot siya sa Diyos, sumusunod siya sa Diyos. Kahit demonyo siya, sumusunod. Kaya nung sinabi na, tumahimik, lumayas. So, kailangan magpasakop tayo sa Diyos para tayo ay Kanyang ililigtas lagi. Yeah. Gusto niya tayong mapalayas yung mga anumang mga masama, espiritu na maalipin sa atin. Gusto niyang matanggal sa atin. So, ang pinaka-solusyon lang dyan ay magpasakop tayo sa Diyos. Kaya kailangan natin ang community. Kailangan natin magsama-sama lagi. Dahil mahina ka kung ikaw lang ay mag-isa. Nakakatakot. Nakakatakot. Kaya ako hanggang ngayon talagang atas na atas pa rin ako sa community kahit na ako'y malayo na sa community, yung grupo-grupo. Dahil takot ako na humina. Pero pag nasa community ako, nasa inyo ako, malakas yung aking pakiramdam. Parang yung sabi ko nga doon sa nung isang linggo, sa ina na parang yung ting-ting, di ba? Yung ting-ting. Pag pinagsama-sama mo, pwedeng pangwalis. Pero pag tinanggal mo yung isa, hindi makakawalis yan. Dahil mahina. Kailangan sumama ka sa bungkus. Bungkus ba? Para makapagwalis. Para ding panggatong. Yung gatong, pag pinagsama-sama mo yung apoy, di ba? Malakas yung apoy. Hindi ka mamamatay dahil mayroong iba pang mga nagpapabigay sa'yo ng apoy. Pero subukan mo tanggalin yung sarili mo, mag-isa ka lang. Hindi tatagal, mamamatay ka na. Mamamatay yung pananampalataya mo sa Diyos. Mamamatay yung pagmamahal mo sa Diyos. Totoo! Kaya yung mga nagbabalak sa inyo na umalis na ngayon sa community, wag. Wag. Tayo sa community, may kanya-kanya tayong kahinaan. Kaya kailangan natin ang bawat isa. Hindi perpekto. Walang perpektong community. Walang perpekto. Sa community natin, community ng mga hindi perpekto. Kung titignan mo lagi yung kahinaan ng iba, talagang manghihina ka. Pero kung titignan mo na tayo ay pinagsama-sama ng Diyos dahil tayo mahihina, pag nagsama-sama tayo, we complement each other at nasasamahan tayo ng Diyos, lumalakas tayo. Amen. Amen. So wala ngayon, wag niyo nang kahit may problema ang community, may problema yung mga members natin o tayo o may mga leaders natin, wag. Kasi lahat naman may kahinaan. Pagdasal natin na maging maayos. Yan. Kasi mas kailangan natin ang community, lalo dyan sa Japan. Kailangan nyo ng isang community na talagang pag may nangihina ka, mayroong magbibigay sa'yo ng lakas. Mayroong makikinig sa'yo na may pinagdadaanan ka, ganyan. So, sumunod tayo sa Diyos, magpasakop tayo sa Diyos, at ano yung gagawin natin? Gamitin natin ang Kanyang salita. The best weapon is His Word, the Word of God. Kaya kung ano man yung natutunan natin, lagi-lagi, at lalo pag tayo nagbabasa o nakinig sa YouTube about yung mga homily, nadadagdagan yung kaalaman natin, mas alam natin yung panlaban pag nandyan ang kalaban. Kung wala kang alam, ay tungo ka lang ng tungo. Amen ka na lang ng amen sa Kanya. Kaya maraming lumabas sa simbahan natin kasi
at nagtiwala na sa sinasabi ng iba na tama daw sila, well, tignan mo muna yung pananampalataya mo. Ikaw ba'y naging active? Ikaw ba'y nakinig? Nakapag-aralan mo ba yung katuruan ng ating simbahan? Bago ka magdesisyon na umalis sa simbahan, pag-aralan mo muna na siguraduhin mo na naintindihan mo. Hindi yung magbasag ka na ng rebulto dyan, magbasag ka na lang, o sirain mo na lang yung mga kung ano-ano dyan na nagpapalapit sa'yo sa relasyon mo sa Diyos. Huwag ganon. Palalimin natin yung kaalaman natin. Kahit dahil hindi naman relihiyon ang magliligtas sa atin. Magliligtas sa atin yung relasyon natin sa Diyos. Kung ang Diyos talagang pa rin ang makakaalam kung ililigtas na tayo, hindi. So, we need God. We need, para mapagtagumpayan natin ang kalaban, isipin natin lagi na kasama natin ang Diyos at huwag tayong matakot. Anytime, pwede natin gamitin yung pangalan niya. In Jesus' name, lumayas ka, aalis yan. Dahil takot ang kalaban sa pangalan ni Jesus. There is power in the name of Jesus. So, Word of God, makinig tayo na makinig para pag may mga pagsubok, may mga tentasyon, alam natin yung ating iasagupa. So, mga kapatid, ito yung mensahe ng Diyos sa atin. Ito yung pagnilay-nilayan natin, pagbulay-bulayan natin, na magpapalalim sa atin sa ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. So, let's end this sharing with a short prayer. Balik natin ang ating presensya sa katahimikan ng ating kalooban sa ating Diyos. Ama naming banal, tunay nga po na ikaw ay ang makapangyarihan sa lahat. Wala kaming dapat katakutan, wala kaming dapat itago o lalahanin dahil sa pangalan mo palang Jesus ay may kapangyarihan na magpalayas ng masamang espiritu na gustong mangalipin sa amin, gustong humadlang sa mga grasya mo at mga biyaya na bigay mo sa amin. Kat sa oras na ito, Lord, ay aangkinin namin na palagi mo kaming proteksyonan, lukuban mo kami lagi ng iyong kabanal-banalang dugo, proteksyon para hindi na kami alilain pa ng demonyo o ng masamang espiritu. We need you, Lord, always from now on. We need you, Holy Spirit. We need you, Jesus, to take control of our lives, to always lead us, to always shield us, to always protect us, especially and including our loved ones, Lord, na saan man sila, lalo ang mga pamilya namin. Lord, lukuban mo ang aming pamilya, ang aming tahanan, ang aming pinagtatrabuhan ng iyong kabanal-banalan dugo. Lord, protect us always. We are your sons. We are your daughters, God. So we believe, Lord, that you are always a father to us. You will always save us. You will always take care of us. So, Mama Mary, please continue to pray for us. Continue to be at the center of our family always. Thank you for your prayers. Lord Jesus, thank you for your love. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus kasama ang banal na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless sa ating lahat. God bless. So, God is good.